nag-start na agad yung parang workshop doon. So, tinuruan na agad kami direct. Sabi ko, so, hindi naman siya naging mahirap para sa akin. Tapos, medyo nakaka-relate kasi ako doon sa story. Kaya sabi ko siguro magiging, mas mabibigyan ko din siya ng, mas madali sa akin yung pagganap doon sa role kasi medyo nakaka-relate ako. Kaya, sobrang thankful din ako na napasama ako dito sa movie na to. Kasi nakakatuwa yung story niya na from yung dark hanggang sa paghuli, merong redemption. Ayun. Naiiyak mo si Nene. May naalala kasi ako doon, kaya naiiyak ako. Emotional si Nene. Bakit naiiyak? Ano po yung naalala niyo? Yung relationship kasi sa... Kaya mo yan. Kaya ko to. Ayun. Naiiyak. Teka lang. Ini-explain. Kailangan ko yata ng Oo. Yung relationship sa nanay. Kasi doon, yun yung nangyari diba sa story, si Crisel tsaka yung mom niya. So, nakaka-relate ako. Kaya sabi ko, mas madali ko mabibigyan ng justice yung role. Kasi may hugot na eh. Kung mayroon ng panggagalingan. Kung hindi ko kailangan na pag-aralang mabuti. Kasi nanggaling ako. Higa muna ako. Sa ganong situation. Ayun. Paano galing ka ganun sa ganung situation? Hindi kasi naging maganda yung... Ay, wait lang. Hindi ako makapagsalita pag ganito eh. Hindi na naging maganda yung relationship ko with my mom before. Ayun, sumalangit na ako siya. Ibig sabihin, parang regret ba na ganun yung situation niya na? Yeah, kasi namatay yung nanay ko nang hindi kami nag-uusap. Sorry. It's okay. Kaya sabi ko talaga, ang ganda nung sa kanya kasi merong redemption sa uli. Kasi kung bala sa akin, sa totoong buhay, hindi yun nangyari. Pwede ba namin matanong po kung paano po nag-lead sa ganun yung situation niyo with your mom? Medyo mahabang istorya. Pero maaga kasi siya nag-asawa. Katulad din nung nangyari kay Eleanor. Hindi siya, although mas younger, si Eleanor kasi nakapag-college na siya, di ba? Hindi niya natapos ng college. Yung mom ko naman 16 years old siya. So, yun. Tapos, naging anak niya kami. Parang habang buhay na nagsisisi siya na nag-asawa. Nag-asawa siya. Tapos naibubuntod sa amin yung galit. Before. So, pero the whole time naman, I was thinking na kaya siguro siya ganon kasi iniisip niya na ayaw niya kami matulad sa kanya na yung maaga mag-aasawa. Naging rough yung pagpapalaki niya sa amin. Yung siguro hindi niya makita yung tamang disiplina niya, physically, verbally. Kaya siguro ako naging strong din as a person. Kaya mas pinili kong maging boyish. Kaya kayo naging commander niya. Yes. Kasi sabi ko, pagka naging girly-girly ako, lalo lang ako maaapit. Kaya ako naging tough. Kaya parang walang emotions before. Kasi I chose napatay nila ang emotions ko sa buhay. That was before ako mag-join ng BBB.
Tapos nung bumalik lang ulit ng emotions ko nung nagkaanak na ako, sabi nga ng husband ko, ayan, nagiging tao ka na. Ayan, kasi dati talaga sinasabihan ako ni Uma, di ba? Sabi niya, alam mo, nene, napakaano mo, yung wala kang emosyon, robot ka eh, hindi ka naman tao. Kasi sabi ko, wala na, tapos na ako sa drama sa buhay. Kaya pag may mga argument, may mga away, ayoko. Kasi sabi ko, lumaki ako sa ganyan eh. Yung halos every week may away, halos araw-araw may away, may nagsasakitan sa paligid ko. Kaya ayoko nang gano'n. Sabi ko, kaya nung nasa PBB, gusto ko lang masaya. Kahit nung nagtatrabaho na ako, gusto ko lang masaya. Kung hindi sila masaya, ako nagpapasaya sa mga office mates ko. Alam niyo ng mga office mates ko eh. Kaya sobrang nakakalimutan ako dun sa story. Ayun, tapos sabi ko nga direct eh, nung pinapalabas yung kahit 2 beses, 3 beses na natin pinapanood kasi nag-film viewing na kami ng Ligawas. Kahit na 2 beses na namin siya, umiiyak pa din ako pagkatapos ko panoorin.